FM Live Drama. Hello mga idol! Ako nga po pala si Aling Teresa, 59 years old, na nakatira dito sa Quiapo. Kinatandaan ko na ang pagiging vendor ng lugaw dito sa Quiapo. Mula pa man noon, pangarap ko na kasi na magkaroon ng sariling pwesto. Pero laging mailap sa akin yung pagkakataon eh. Gayunpaman, wala man ako malaking pwesto, ito ang negosyong maipapamana ko sa aking unika iha na si Det-Det. Hindi man malaki ang pwesto ko at palipat-lipat ako, marami na akong regular na customer at malakas kumita ang lugawan ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli, ito po si Aling Teresa. And I thank you. Tingnan mo yan si Aling Ay, Baby mo. naku, hindi na kayo mas mainit ang lugaw dito sa amin. Dati, ang tinitinda lang nito. Magkano sa'yo? Turon, banana Pag- cue, pag- tapos ngayon naglugaw Ito, din siya. asar ng lugaw dito. Kakainis talaga Maraming to eh. laman, hindi Pang-asar pinipili. talaga eh. Ay, nako, naku. anak. Hayaan mo Sige na na. si baby. Ay, dyan na, pwede Eh, mo meron buwan. naman tayo mga regular na customer eh. Kahit naman naglugaw yan, eh tayo pa rin ang pinupuntahan ng mga customer. Ay, lugaw kayo dyan! Lugaw! Nako! Ang salamat naman na nakarami na ako ng customer. Yung isang kaldero, paubos na! Aling Baby, Ah, yes, Madam Skia. bakit naman ho naglugaw kayo? Eh, alam nyo naman ho na lugaw ho yung binibenta namin dito, matagal na. Nako, iha. Pasensya ka na ha. Kasi nakita ko kasi yung opportunity. Marami pala ang kumakain ng lugaw at malaki pala ang tubo. Totoo pala yung tubong lugaw. Pero huwag kayong mag-alala ha. Ate ko at si ate... Si ikaw, Det-Det, tsaka ate Teresa. Huwag kayong mag-alala dahil alis din naman ako dito sa pwesto ko sa Quiapo. Okay? Bakit sa kalilipat? Nako, may paglilipatan ako dahil magkakaroon ako ng permit. Ano? Eh ako nga tagal-tagal ko nang nilalakad yung permit, hindi pa rin ako makakuha-kuha. Ay, ganun ba? Eh ako, kahapon ko lang nilakad. O siya, Diyos ko. Aling Teresa at Det-Det, salamat ha. At magliligpit na ako dahil paubos na ang aking lugaw. Hindi nga ho pwede. Ang beses ba namin sinasabi sa inyo, Aling Teresa, kulang nga itong mga requirements ninyo. Kung pagpipilitan niyan, mas lalong di kayo makakakuha ng permit sa amin. Sige. Eh sir, parang awa niyo na ho. Eh bakit yung kasamahan ko doon, si baby, nakakuha agad ng permit? Sabay ako, ang tagal ko nang nilalakad dito. Tumanda na ako't lahat, wala pa rin akong permit dito. Sige na ho, hindi ho kulang pa ho ito. Pag nagawa nyo na yung nasa listahan na pinagagawa ko, edi malay nyo, makakuha na kayo ng permit. Sige na ho, ang dami hong nakapila ho, nakakabala kayo eh. Sir, parang awa ninyo. Sige na, ibigay niyo na ako ng pwesto. Matanda na ako, may sakit na ako. Eh, paano naman ito sa anak ko? Marami yung ganyan na nagsasabi. Hindi lang ho kayo yung nagmamakaawa dito. Kaya sige na ho, utang na loob. Next! Sige na, bigay nyo na yung pila dito. Alis na ho kayo.
Sa totoo lang, ayokong mawala sa mundong ito na hindi ko na ise-secure yung pwesto ko sa Quiapo. Para sa akin, ang lugawan ko na lang ang kayamanan ko dito sa mundo eh. Marami na akong nakakompetensya. Pero sa huli, ako pa rin ang tinatangkilik ng mga suki ko, mga idol. Dumating ang pagkakataon na nagpalit na po yung mga namumuno sa munisipyo. Kaya sabi ko nga, baka ito na din yung chance ko para makasecure ng kinabukasan sa anak ko. Ma, yan na yata. Namimigay na dyan. First come, first serve eh. Pangalawa tayo sa pila kanina eh. Excuse me ho. Ay, sige, pabila ka na anak. Ito. Baby, para sa'yo to. Ay, din yung permit mo, ha? Ay, salamat talaga, Sir Oscar. Hulog ka ng langit. Eto na ang pinakahintay ko permit. Tayo na dyan, ma. Kadadating lang ni Aling Baby. Sir! Sir! Ay, sige na anak, ikaw na makapag-usap. Sir, kami ho yung pangalawa sa pila. Ba't nauna ho si Aling Baby? Pang 35 po yan eh. Teka, ano ba pangalan ninyo? Det ho, saka Aling Teresa. Pasensya na. Teresa, hindi pa namin mabibigay yung permit ninyo dahil kulang kayo sa business clearance. Ha? Sabi niyo ho first come first serve dito, 'di ba? Para doon sa bagong pwesto. Bakit naman ho nakasingit yung si Aling Baby? Kanina ho pa ho kami dito ng nanay ko, madaling araw pa. Oo nga, sir. Bakit binigyan niyo si Baby? Kami dito nakapila, sabi first come first serve. Tama yung sinasabi ninyo. Pero kulang yung requirements. Kahit na kayo nasa unahan ng listahan, kulang yung requirements ninyo. Kaya pwede na kayong bumalik bukas kung gusto nyo. Sandali, sir, ayan ho. Nakalista naman ho dyan, nakacheck naman ho dyan yung mga pinagawa nyo. Tingnan ho naman yung envelope namin. Ay, maumusdili po kayo. Kahit na anong i-check, papacheck nyo sa akin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung requirements ninyo. Kulang kayo ng Sir! business clearance. Si Baby nga, wala nga dalang kung ano-ano. Ba't binigyan niya ng permit? Matagal daw akong pwesto dito sa Quiapo. Bakit ako hindi nabibigyan? Huwag na kayo magrason pa. Sige na, bumalik na lang kayo bukas. Next po, next. Okay na to, ha? Sir! Sir! Aling Sir. Teresa. Sir, parang awa niyo na ho. Matanda na ho ako. Pakiusap naman ho. Yung permit lang hinihingi ko. Matagal na ako rito. Naglulugaw. Aling Teresa, tapos na yung pila. Tignan mo naman, wala nang kasabayan kumukuha ng permit. Sir, parang awa niyo na. Ano pa bang kailangan niyo? Lahat na ho, ibinigay ko na. Lahat ng requirement ninyo. Pakiusap. Nagpumilit ka talaga, ha? Halika nga rito, Aling Teresa. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun, sir? Alam mo, nakita ko yung kasama mong... Ano po ba yun? Oo, anak ko ho yun, si Det. Sa kanya ko nga ipapamana yung lugawan. Alam mo, maganda yung anak mo. Gusto mo bang mapabilis yung pagkuha mo ng permit? Oh, Kapalit ng anak mo. ano ibig niyo sabihin? Ay, wala naman. Wala naman mabigat akong gustong sabihin. Pero gusto ko lang makilala naman. Gusto kong pakilala mo ako sa kanya. Yun lang naman ang gusto ko. Kung gusto mo lang naman na magkaroon ka ng permit kaagad. Bata pa ho ang anak ko. Hindi niyo ba bagay sa inyo? Bueno, kung ayaw mo, edi bumalik na lang ko kayo sa susunod na araw. Ay, nako, yung mga kaldero, ingatan yung mga babasag. Ay, sa wakas, Aling Teresa, makakalipat na rin ako sa aking pwesto na may permit at wala nang kakaba-kaba at wala nang hahabol at sisita. Paano ka nakakuha? Sigurado ko, in-under the table mo yun. Ay, no. Huwag ka magsalita ng ganyan, inaakusahan mo isang tao. Baka magkaroon ka ng
kaso, basta importante, hawak ko ng aking permit. So, paano, Aling Teresa? Bye-bye na. Ay, mga kaldero! Mahayaan mo na yan. Huwag ka nang makipagkompetensya dyan kay Aling Bibi na yan. Kahit naman magkaroon ng pwesto yan, kung di naman masarap yung lugaw niya, di ba? Tayo pa rin yung pupuntahan ng mga tao eh. Sige na, ma. Ngumiti-ngiti ka na dyan, huwag ka nang magpa-apekto dyan. Ay, anak, may gusto sana ako sabihin sa iyo. O ano yan, ma? Nakausap ko kasi si Sir Oscar. Kursunada ka, anak. Oh, ano naman, ma? Ba't yung sinasabi sa akin to? Gusto ka raw niya makilala eh. Kung makilala ka niya, anak, baka makatsamba tayo, bigyan niya tayo ng permit. Ma, ano bang sinasabi mo? Ano, ibibigay mo yung anak mo dun sa matandang yun para sa permit natin? Ma naman, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Makakakuha tayo ng permit nang hindi natin ginagamit yung ganyang si Sir Oscar o kung ano man. Pasensya na, anak. Naisip ko lang naman yun. Nawawala na kasi ako ng pag-asa. Hindi talaga patas dito. Baka sakaling, ewan ko, pasensya na, anak. Huwag kang mag-alala, ma. Makakakuha din tayo ng permit. Tiyaga lang tayo, ma. Alam kong malaking bagay yung hinihingis ko sa anak ko, mga idol. Alam ko rin na magiging masamang ina ko kung ipagkakanulo ko yung anak ko sa ngalan ng pwesto ko dito sa Quiapo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin, mga idol. Nauubusan na rin ako ng oras para maisakatuparan ko ang huling hiling ko bago ko mawala sa mundong ito. Sir, sir? Tingnan mo, na-check ko na, Aling Teresa, lahat ng mga papers mo. Kompleto ka naman. Meron ka naman barangay business clearance, community tax certificate, and certificate of occupancy. Ito, pinaka-importante, sanitary permit. Kompleto naman, Ay, sir, ibig sabihin ba nito? Ay, posible na ako makakuha ng permit ko para sa lugawan. Yes, Ay, actually, dapat matagal na to kasi tingnan mo, effective, 3 buwan pa. ay, sir, Diyos ko, at taon na ako pabalik-balik dito. Sinabi nila, kulang-kulang raw. Nagkakamali sila. Ay, Bakit Diyos ko. ginigipit naman kayo sa ganitong proseso? Ay, hulog ka na langit, sir. Alam niyo ba ho, si Sir Oscar, tinakot pa ho ako. Sinabi ho na kursunada yung anak ko. Para mabigyan kami ng permit, gusto niyang kuhanin yung anak ko. Mali ho yun. So, sige, maraming salamat sa impormasyon at narinig namin mula sa inyo. Pwede na ho nyo kunin yung permit ninyo sa window 90. Nandiyan lang, ha? Ay, salamat, sir. Salamat, sir. Kunin niyo yan, lahat ng mga kaldero. Kunin niyo. Sir, sandali! Lahat Bakit wala naman mga ho permit. kayo nagre-ready dito? Wala kayong permit sa munisipyo. May permit na kami, sir. Hindi Kunin pa niyo. lang kami nakakalipat. Naku, wag na kayo pumibiglas, ha? Wag na kayo sisinungaling. Lahat ng mga kaldero, lahat yan, nasa vendor na to, nasa walkway, pathway. Kunin Sir, ang mga hindi kaldero. pwede, sir. Kunin. Kinausap ko na doon sa munisipyo. Aling Teresa, pasensya na, ha? Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Kaya ikaw, pwede ka rin umalis dito sa pwesto na to. Lumayas kayo. Sir, sabi Abala na ako, kayo sa sir. dalan. Abala. Sir, huwag naman Sandali. ganito, sir. Akin na yung mga kaldero. Yung gamit namin, Sige, sir. tagalian. Diyos Pati ko. ang mga tubigan.
Walang nga talaga yan si Sir Oscar. Bakit naman ganun, Ma? Wala man lang tinira sa atin. Diyos ko, paano na tayo nito? Anak, puminahon ka na. Wala, kinuwala nila yung mga gamit. Palagay ko nagalit to dahil sinumbong ko si Oscar doon sa mas mataas yang... Ewan ko, kung boss niya ba yun sa munisipyo, nagagalit siguro siya. Ano ba yan, Ma? Ma, ano, sa tingin mo, pumayag na ako dun sa alok niya? Anak, hindi. Malaking pagkakamali nga yun. Nabanggit ko pa sa'yo. Dapat bilang ina, hindi na ako sumang-ayon to sa mga ganong plano niya. Paano na to, Ma? Ano nang gagawin natin? Mas okay sa Chowching. Blurred. Ay, nako. Ay! Uy! Jose! Long time no see, ah. Oo nga, kumusta ka na, classmate? Okay naman. Ito, naghahanap akong trabaho. Ha? Napalayas kami doon sa pwesto namin kasi sa Quiapo, eh. Nagkagipitan, hirap doon. Ganun ba? Oo, hirap talaga pag walang kapit sa munisipyo. Ano ba yung tinitinda nyo sa Quiapo? Lugaw. Lugaw! Oo, bakit? Sakto! Bakit? Kasi meron ako budgeto doon sa Makati. So, kung kulang pa ako ng variety, kulang ako ng lugaw. Ha? Oo, doon sa pwesto ko. Ano ba yung ginagawa mo? Ay, may mga pwesto ako doon na mga kainan, mga street foods. So, pinagpaplanuhan ko kasi marami naghahanap ng lugaw. Kasi madaling araw yun, 24 hours yun eh. Baka gusto kayo, baka gusto mo, baka pwede kayo. Uy, oo naman. Gustuhan niya ni Mama. Ano bang requirement doon? Paano bang gagawin namin para makapag-enroll kami dyan? Wala kayong gagawin at wala na kayong lalakarin pa dahil under ko kayo. So, ang gagawin nyo lang, talagang magpo-pwesto na lang kayo doon. At pag-usapan na lang natin kung paano ang hatian. Ala, Jose, buti na rin nakasalubong kita dito. Grabe ha, pagkakataon nga naman. Hulog na ng langit ha. Hulog na ng langit sa akin kasi matagal ko nang pinoproblema yun. Laging hinahanap sa akin, lugaw eh. Uy, masulog ka ng langit sa akin. Ikaw talaga. O paano? Kunin mo yung cellphone number ko para matawagan kita. Oo. Sige. Salamat, Jose ha. Sige. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng tsansa na magsimula ulit ng anak ko, mga idol. Nagkaroon ako ng pwesto sa Makati. At doon, lumipat na rin kami ni Det. At iniwan na namin ng tuluyan ang bahay namin dito sa Quiapo. Sa matagal na panahon, pinagpilitan ko ang sarili kong makakuha ng pwesto dito sa lugar na nakasanayan ko. Pero may ibang plano pa pala ang Diyos, mga idol. Triple pa nga ang kinikita ko ngayon dito sa Makati eh. Mas lumakas pa kami dahil na rin sa tulong ng social media. Nagpapasalamat talaga ako dahil maganda pa rin ang kinahinatnan ng buhay namin ng anak ko. Kaya maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Sana ay maraming na-inspire na tigapagpakinig ninyo. Muli, ako si Aling Teresa. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.